Alam ko marami nang nagtuturo ng strategy na to, pero tingin ko konti lang yung gumagawa sa aktual na laro. Eto yung wag nyo munang ilord kung kulang pa yung kampi nyo at kita nyo naman na hindi ko contest yung kalaban kagaya niyan. Hintay kong mag 41 seconds para next wave pa lumabas yung Lord. At kita nyo dito, kompleto kami sa Lord na nagmamarcha. Teka, baka kilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakafollow sa page. I-follow mo na yan. Isa lang eh. Hi guys, nandito na tayo sa 297th day ng 1 game per day. And ang standing natin bago yung game na to ay 257-39. 257 wins and 39 losses. Sa game na to, wala nang patumpik-tumpik pa. Nagsan na tayo kasi hindi naman pumix yung kalaban ng counter sa ating unggoy. So ayun, nandito na tayo sa pang 297 araw ng isang game kada araw. Digmaan na! Ang rotation na ginawa ko dito ay blue first pero nag-up tayo kasi kinuha yung green farm sa baba kaya bumalik tayo sa top para magpa-level 4 at saktong-sakto naman pulahan yung dalawa sa kalaban kaya pinasok ko na sa loob ng Torian. Bagsak yung Clint nila at yung Hylos dito low HP pa pero yung Natalia papalag kaya ako mag-out na lang. Makakabak pa yata kasi yung Nana maghahabol, buti na lang na microhan at tinulungan pa ng Rivera tayo naka-out pa doon. At diretso dito sa first turtle, ko-contest pa nga sana kaso yung Hylos tayo hinabol kaya naparetry na at out na lang ang aking naging call. Ang kailangan ko dito mag-farm para kahit papaano makasabay dahil tuloy-tuloy na pumapabor sa kalaban itong laban. At ito na nga yung bawing ating hinahanap kasi haharas yung Hylos nila pero vengeance lang pala yung spell niya. May ultimate siya dito pero late niya na kinumit kasi na-stun siya ng parsa at na-ultiplicaran pa ng Tigreal namin kaya nadamay pa yung Nana at mabibigyan silang dalawa. At syempre patay yung mid lane na Trom kaya babasag tayo. Dito sa gitna, kita rin sa mapa yung tatlo kaya wala talaga ditong dedepensa at tinawerla ko na nung dumating yung Nana at Hylos tsaka pa lang tayo nag-out. Nakuha natin yung full plating at napakalahati pa yung Torre sa gitna. Tapos diretso dito sa gitna kasi yung Terisla nila papalag pa sa lapo-lapo namin kaya nirespuan ko na at siya ay mabibigyan sa loob ng Torre. Sabay basag pre pero nandito na yung Natalia kaya ako nag-out na rin. Pero hindi pa yun tapos kasi humabol siya at yung Natalia nanggigil sa lapo-lapo namin kaya siya pa nga ang mabibigyan doon. Wala lang akong retribution sa pa-up na turtle na to pero isusugal ko kasi wala naman yung retry holder nila. Ang problema yung Nana nag-aabang pala sa damo at ako'y mabibigyan niya bro. Ang kagandahan hindi naman napilit ng mga kalaban yung turtle doon at nabigyan pa yung Natalia nila kaya wala nang co-contest dito. Inintay ko na lang yung retry ko tsaka ako kinuha yung turtle doon. Yung Nana na palalim, may passive pa siya pero magagamit na yung flame shot niya. Habulin ko pa sana pero masyado nang malalim kaya ako ay nag-out na lang. Kasi pwede namang balikan yan. Wala nang passive yung Nana dito kaya pagbalik niya pinasok ko na sa loob ng Torre. Inintay kong magmuli na siya pero tinamaan pa rin tayo. Ang kagandahan namatay na siya. Nabasag pa natin yung Torre sa gitna. Tapos diretso dito sa taas kasi walang dedepensa sa Torre nila. Yung Clint gustong sumubok pero masyado kaming marami kaya nag-out na lang siya. First Lord dito up na at aming sisimulan at i-burst na rin namin yan. Wala yung mga kalaban kasi busy sila na makipagbakbakan kaya naman yung Lord na to kinuha ko na. Wala na silang nagawang contest. First Lord sa amin mapupunta. Pwede na yatang tapusin to. Ang problema, gumana na naman yung sakit ng mga random na kapag naka-Lord sinasayang. Nagpapakamatay ba naman pero tayo hindi papayag ng ganyan.
gagawa tayo ng paraan. Binigyan ko yung Karista dito sa baba at babasagin ko yung torre nila. Pero nandito na naman yung Natalia, kasama pa yung Nana. Nabasag ko yung tower pero tatlo na sila dito at tama yung ginagawa ng Bea. Nasamahan yung Lord kasi lahat ng kalaban ay sa akin nagre-react. Successful yung ginawa namin ng Bea doon kasi kahit dadalawa lang kami, nabasag pa yung inhibitor sa top re. Dito naman patay yung dalawa ng kalaban, kaya yung gitna na to, pwede naming basagan. Natalia, Nana at Clint ang natitira. Lahat mabibilis mag-clear. Ang problema, puro malalambot sila kaya hindi na nila kayang depensahan at nabasag namin yung inhibitor sa gitna. Guys, kung napapanood nyo ko, i-apply nyo naman sa game yung mga tinuturo ko. Siguro itong mga kampi ko, hindi ako napapanood. Kasi dapat guys, pagpa-up yung Lord or magkaka-Lord, pag na kayong gumawa ng class, hintayin nyo na lang na mag-up yung Lord or lumabas yung Lord nyo kung sakaling nakuha nyo na. Kasi kapag nabigyan kayo dyan, posible na yung kalaban ng makakakuha niyan. Buti na lang hindi na sila umabot kasi ginamit kong buy time yung pagkakamali ng kampe. Ang problema lang pre, mid lane lang yung may minions kasi hindi na control. Kaya naman madaling dedepensahan to ng mga kalaban. Pero ako pa rin ay gagawa ng paraan. Gusto ko sanang tapusin na kasi yung Lord ay makakapasok na. Pumok ng konti sa Nana para yung minions umusog. Pero grabe yung hold na ginagawa ng Hylos at wala na ako nagawa. Di na yan kayang tapusin kasi yung Lord na clear na nila at bumasag na lang tayo ng torre sa baba. Ubus na yung inhibitor nila pero tatapusin ko pa nga sana. Problema, di na tayo pinagalaw. Makaka-out pa nga daw. Ang problema, ang sakit nila. Tatlo kaming namatay doon. Pero nabasag naman yung inhibitor, yun ang kagandahan. Pagkakita ko sa scoreboard, Clint pala yung nagbubuhat sa kanila. Kaya nung nakita kung lumalim siya, hinabol ko na, niretre ko na rin. Di na kinailangan ng ultimate kasi masyado siyang malambot. Ginamit ko na lang yon na pang micro sa molino ng Nana. At yung Natalia, habulin ko sana pero masyado nang malalim yan, kaya out na lang muna. Tapos dito sa gitna, ewan ko ba kung ano yung ginawa ng Hylos na to kasi ang lalim niya, mabibigyan siya pero yung kampi niya ay may respong gagawin. Ang problema, pa-up na yung Lord dito at apat pa sila kaya Lord na lang sana ang call ko dito. Pero nag-overstay yung kampi. Gusto nilang tapusin pre. Pero hindi yan tama guys. Basta up na yung Lord. Pumesto na lang kayo sa Lord. Pwede nyo naman tapusin yan pag nakuha nyo na yung Lord. Kasi ubos na yung inhibitor ng kalaban. Pero may set na gagawin yung Tigreal doon. Pero isa lang yung mabibigyan nila. Makakatakas pa nga yung sinet niya doon. At yun, kulang kami sa paparating na Lord. Kaya hindi ko muna binurse kasi aabot yung lapu-lapu guys kapag hindi ko ni Lord to at pina-next wave ko. Pakita nyo yan. Inintay kong mag 15 and 41 seconds bago ko kinuha. Kaya sa wave na to, yung Lord, hindi pa lumabas. At sinabihan ko na sila na i-clear yung sides. Pinaulit-ulit ko pa na wag i-clear yung mid para matapos na yung laban na to. At eto na, yung Lord, nagmamarcha na sa gitna. Pwede na naming tapusin to. Naka-immortality na rin ako. Ready na yung buy and sell. Nana ang aking hahabulin kasi eto yung mabilis mag-clear. At wala na siyang passive kaya mapapa-ultimate. Bagsak yung Nana nila. Low HP pa yung Clint. Kaya tinawerla ko na at wala na silang nagawa. Kaya panalo na naman tayo at ang standing na natin ay 258, 39, 258 wins and 39 losses. At Mythic, 27 stars na tayo, 7 win streak na rin, kaya 93 na lang ay 100 win streak na. At kung meron man tayong matututunan sa content na to, yun yung i-apply nyo lahat ng tinuturo ko. Kasi kadalasan guys, sa isang game nyo lang i-apply, hindi nyo na i-apply sa mga susunod na game. Yun kasi yung pinakakailangan nyo para mag-win strike kayo kahit na solo. Kailangan nyong maging consistent.
Kaya panoodin nyo, mag-scroll kayo dyan sa page ko guys. Makikita nyo na paulit-ulit lang yung ginagawa ko, pero effective. Kasi guys, yun yung pinakakailangan nyo consistency. Kasi kung hindi kayo consistent, paiba-iba yung magiging laro nyo, paiba-iba rin yung magiging resulta ng laro. At yun lang, sana meron kayo natutunan sa content natin na to. At kung meron man, pakishare lang. Then after nyo i-share, mag-comment na rin kayo ng pa-shoutout para ma-shoutout ko kayo sa mga next nating content. At i-comment nyo na rin ang inyong mga katanungan kasi baka malay mo sa next nating content. Comment mo naman ang mapili ko. Kung nagustuhan nyo naman yung item at emblem ko sa game na yon, eto yon. Cooldown Boots, Corrosion Sight, Dominance Ice, Demon Hunter Sword, Thunder Belt, Radiant Armor, and 10 Rose Gold Meteor, pang buy and sell. Emblem natin Assassin, talent natin is Inspire, Seasoned Hunter, plus Quantum Charge, at syempre Retribution, kasi jungle tayo doon. Sa game na yon, mas inuna yata natin yung Thunder Belt guys, kaysa sa Dominance Ice. Kasi wala namang healer yung kalaban, kaya tama naman. At yun lang, sana nag-enjoy kayo sa content natin na to. At shoutout sa iyo, Juni Francisco, kay Jimwell Mabait, kay Jordan Pool, kay Jimbert Cruzado, kay Russell Lantican Maligalig, at kay Kevin. Maraming salamat sa suporta nyo guys. Ingat kayo palagi. God bless. Paalam!